hapon sa tanan. This afternoon, nagpadayon ang atong people in the New Testament, 175 series. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this afternoon. I pray that you will bless each and every one with your wisdom. Allow us, Lord, to understand principles. And I pray that you will help us nga kung unsay among ma-learn this afternoon, Lord, we will be able to use it for your glory and honor. We need your guidance. We need you to lead the way, O God, sa among pagpangalagad because we are so easy to be misled. And I pray that you will protect us. I pray that you will increase our faith. I pray that you will allow us, O God, to discern what is right and what is wrong in serving you. And Lord, again, please use me this afternoon. Empower me, O God, to deliver your message. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ipadayon nato ang the life of Peter, ikaupat nga bahin sa pagtuon nato sa kinabuhi ni Peter, and this is the last part of our study sa iyang kinabuhi. Atong punan og tulo ka punto nga part sa iyang mga experiences sa kinabuhi, mga igsoon. And in number 10, Peter's courage before leaders. Ang kaisog ni Peter atubangan sa mga leaders. In Acts chapter 4:13, unya luksuhan nato sa 18 ug sa 19. Sugod sa 13. Ingon sa Bible, now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Makita nato ang ilang status unlearned. Unya nahibong sila nga murag dili man sibo ang pagpanudlo nila ni Peter sa ilahang status. So sa pagsusi-susi mga kaigsunan, they've learned that they had been with Jesus. So kaning verse diri mga igsoon nagpamatuod ni nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili mag-agad sa imong educational attainment aning kalibutana. Kundili mag-agad siya sa relasyon nimo sa Ginoo nga mogamit nimo. Kay dili mo gamit ang Ginoo sa ability nga kinuha nimo diri sa kalibutan. It has nothing to do mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. No, the wisdom of this world has nothing to do with the work of the Lord. So si Peter is one of the example mga igsoon nga makita nato nga karong panahon na makita nato ang mga pastor nga kanang wa ka graduate og elementary, no, na ako'y kadungan sa Bible school sa una nga wala kahuman og grade 2. So, grade 1 na gyud siya. Hasta pagbasa sa Binisaya, maglisod. Labaw ng in English. Ning graduate, King James Bible ang gigamit. Unya, mubasa, straight na mubasa, mo explain pa. O diya pa inindot kayo gyud. Nakaminyo og teacher. Amo na bintaha kung magpastor ka. Espesyal maguna nga klase nga mga mga tao bang kana mga pinili sa Ginoo. So si Peter unlearned pero nagkuyog-kuyog sa Ginoo, and God was able to use him to preach a very amazing message. Nga nagmarvel good according sa Bible, they marveled. So kanang nagmarvel sila, murag yun kanang ang ilang pagkatingala mga kaigsuonan, daghan kay question mark.
La. Kagrabe ani niya. So, they took knowledge of them. Nagpangutana sila that they had been with Jesus. Mao pinakanindot nga kanang nakuha nila sa ilang pag-research mga kaigsunan nga nahibaw-an nila they had been with Jesus. In verse number 18, luksuhan na to sa verse number 18. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Kay grabe man ang ilang pagpanudlo sa pangalan ni Kristo. Unya, ang katong mga leaders, gusto sila i-stop, dili nila matouch si Peter o si John because of the miracle nga nahitabo. Unya, ni katag man. Unya, ang mga tao ni believe man. So, dili nila pwede hilabtan. Karon ang ilang gibuhat, ilang na lang gi-istoryahan, they call them, wala sila gidakop, gitawag sila, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Mo nagisulti sa mga leaders ngadto nila. But in verse number 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Boldness ang makita nato mga igsoon. Ang ilang courage before the leaders sa anang lugar di mapildi. Kamoy sulti. Unsa may sakto? Mutuman mi sa tao, mutuman mi sa Ginoo. Amen? So mo ni kanindot mga igsoon, kung ikaw close ang imong relationship sa Ginoo, kay makahatag nag boldness sa imuhang pagtubag nga ang imong baruganan naagyod sa Ginoo gyud. Mahimo mang indefinite ang ato ang mga pagtubag sa mga tao mga igsoon kung ang ato pud nga relasyon sa Ginoo indefinite sad. Nga bisan ikaw makaingon ka close baka mis Ginoo no. Wa man gyud untay problema sa side sa Ginoo kay ga-invite man siya nato mga igsoon. Nag-invite siya nga makiglakaw siya nato, nag-invite siya nga mag-learn siya diri nato, nag-invite siya diri nato nga kanang mapuno ta sa balaang espiritu. Unya kita ra magyud anak mo decider kung okay ba ta o di. Kay mo may requirement, be filled with the Holy Ghost. Ang power sa Holy Ghost mga kaigsunan. So, ang imong panahon nga kuyog nimo ang Ginoo, mao na siya pinakamapuslanon nga part sa imong kinabuhi. Time with Jesus makes us bold witnesses. Kaning atong panahon uban sa Ginoo. Mao ni makapahimo nato mga kaigsunan nga mga bold witnesses. Labi na karong panahon nga ang mga tao linga na kayo. Sa una na magyapoy mga kalingawan sa ilang panahon. Pero pipila raman. Unya dili kada lugar diri mga kaigsunan bisag sa mga hilit-hilit nga lugar basta na ay signal, basta na ay may cellphone. Grabe kaayo kanon ang makalipat sa atensyon sa tao. Online na. Ang makaguba sa kinabuhi sa mga, especially sa mga young people, very accessible. Unya, very available. Kay, nalingkamot magani ang gobyerno nga malibre ang mga wifi. Di ba? Muadto ka og mga malls, naanay mga free wifi. Muadto ka og coffee shop, naanay mga free wifi. Mao na siya ang trend karon panahona mga igsoon. So it makes us difficult to reach them. And that is why naay mga naningkamot nga through online ma-reach out ang mga tao. Di ara ang problema. Di man sadto nila ablihan. Di man ablihan. Kay ang ablihan kana mangway kapuslanan sa kinabuhi. Di ba?
Dagan diha manggawas ka ng mga farmers nga mohangyo na lang gyud in town. Ingon ani ang kinabuhi diri sa bukid. O ginaot pa nga maluoy mo namo, usa lang ka like ug share. Dako na kay lang tabang namo, di ba? Makadungog mo na yung mga ingon ana, mga hangyo na lang. Kay ang katong way kabilinggan sa kinabuhi mga kaigsunan, ama og ito'y tan-awon sa kadaghanan. Nagpicture out ra na nga ang tao gusto ra gyud malingaw. Dili gusto maobliga. Labi na sa dihang nakakat-o na sa pulong sa Ginoo, agoy obligasyon man di ay ni. When you become a child of God, you became also the servant of God. So if you are a servant of the Lord, obligasyon ka na mga kaigsunan nga angay nimong imit. Mauna nga daghan mga Kristiyanon murag natangkugo ba? Agoy. Kasab-an pa ta. May tagswilduhan ta. Wag gyud ka kasabot gyud sa tinud-anay nga katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug si kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dihang nanugo siya. Bulahan kayo ta mga igsuon nga masuguan ta. Amen. Laliman ka ang nagsugo, hari sa tanang hari. Naghimo sa tibuok kalibutan. Unya ginatagad ta. No, among others, kita gitagad ta. Kita mo'y gigamit, kita mo'y gibutang sa iyang body. Di ba nako kay nga privilege? Pero gitan-aw ba nato ingon ana nga klase nga pagtan-aw that it's a big privilege for me to become part of His body? Kay kung maunay tan-aw sa mga Kristiyanon, pakabanaan nato ning simbahan. The body of Christ gud ni. Pakabanaan nato ang atong pagka-part sa iyang ministry. Pakabanaan nato ang obligasyon nga gihatag sa Ginoo nato kung tinuod ta nga malipayon nga napilian sa Ginoo. Di ba? So, atong padaghanan, mas padaghanan nato ang atong panahon with the Lord. Para mahimot ang maisugon sa pagpangalagad mga igsoon. Number 11, Peter's vision of Gentiles. Gipakita sa ni si Peter before si before si Paul na saved, si Peter gipakitaan na ni sa Ginoo mga igsoon og talan-awon. Naana ni siya kanang vision. In Acts chapter 10, 34 to 35. Dili lang si Apostle Paul mo'y gitagaan sa Ginoo og vision para sa mga Gentiles. Kundili si Peter, naasad siya. Pero naay katuyuan ang pagpakita sa Ginoo sa kang Apostle Peter. Kay naaman sad to ang pagbadlong sa mga Hudiyo. No, nasa part ba nga gipakita siya nga ang mga Gentiles giluwas. Unya for an example nga ang Ginoo dili siya mo kanang respecter ba? Dili siya respecter of person ang Ginoo. Mao na nga diri sa Acts chapter 10 34 to 35. Ingon ni Peter diri sa verse 34, then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons. Kay ni-open ang Ginoo sa opportunity para sa mga Gentiles sa Ebanghelyo. In verse number 35, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Muna si Peter, careful lang dyan kayo siya sa pagtudlo nga dili ma-offend ang mga Hudiyo. Si Apostle Paul kay sige, bangga mo ron. No? Dili mo adto ko sa Gentiles. Ang inyong rejection sa pulong sa Ginoo nag-open og opportunity para sa mga Gentiles sa Ebanghelyo. Sharp kayo si Apostle Paul manudlo mga igsoon. Si Peter medyo careful siya pero gipakita gihapon siya sa vision nga ang mga Gentiles pwede maluwas. Mao na nakanindot kay apil si Peter mga kaigsunan ani. So the gospel is for all people without discrimination.
Muna kita nga nagdaladala sa Ebanghelyo, atong hinumduman og siguruho nato mga kaigsunan nga ang gospel nga atong gidaladala walay pilion. So kung ang mga Hudiyo giingnan sa Ginoo, ayaw mo pagpili, kita puro naargod ta sa mga hintil tanan. Ibalhintim sa kwantem. Kita mga hintil na gutatanan god. So dili po nato pilion kinsay atong tagaan sa Ebanghelyo. Kuyawa nga ang Hudiyo giingnan magani nga i-share ang Ebanghelyo ngadto sa mga Gentiles. Kita na ino mga Gentiles mamili ta kinsa nga Gentile atong tudluan. So ato nang ikinabuhi mga igsoon sa pagpangalagad kanang whosoever believeth in me. So kay whosoever man atong tudluan bisan kinsa. Mas maayo kita mo'y muhimo og kanang reason nganong maminaw sila. Di ba? Kay lisod man kayo nga anhata mangita nila og reason nga maminaw sila. O naaman gihapoy ingon ana kanang lawom na kaayog problema unya naa ka nga mo share ka diretso sa Bible. Dili kay crowded na ang iyang utok. Kinahanglan imo siya i-touch. Unsa pag-touch? Unsa may problema? Oh. So daruhon nimo siya diyan dapita para makuha nimo ang iyang attention. Then you can share to that person the gospel of the Lord. What makes you do it? Mao gyud nindot kayo. No? Pwede na ka makahimo og senaryo nga or opening para makashare ka sa Ebanghelyo. Did you know nganong nabuhat ni nako? Who makes me do it? Who has the real concern for you? Di ba man ko kaila nimo? Labi na ka nang wa kita kaila. Wa man ko kaila nimo pero naay nagtagad nimo. And that is the reason why gipadala ko niya nimo diri. Do you want to know him? No. Maglibog po na siya. Kinsa na siya? Siya man na siya? CEO na siya? O Aries na siya? Unsa na siya? Then you can share to the person Jesus Christ nga mao'y nagkuha nimo, mao'y naggamit nimo, nga niduol ka niya. We can do a lot of things, mga kaigsunan. But something that we miss in our life is the time that we can do it. Asa man natong dapita sa atong kinabuhi, buhaton nato na. Di ba? Nga sa ato galing family, barely kaayo nga naatay panahon nga maka-quality time. Hapit wala natay panahon nga naatay kanang banding-banding sa atong kaugalingong pamilya. Kana pang tagaan nimo panahon ng mga tao wa ka kaila. Naa diha nasipyat ang mga Kristiyano, and that is why God is telling us our first ministry is our family. If you cannot give time to your own family, how much more kanang time sa uban mga igsoon nga layo pa kayo adtuon nimo? Kanang imong pamilya na naman na diha sud sa imong tugkaran. Na sud sa imong panimalay. And then you cannot give time to your children, to your wife, to your husband. Di ka kahatag og panahon tungod sa imong kabisi sa kinabuhi that you cannot even afford to spend money para sa inyuhang banding. Muna kasigaran sa mga families karon mga igsoon, nagpuyo na lang as a mechanical way nga pamilya ta. Igsoon ta, ginikanan na sila, that's it. Diba? Ako mismo, dili ko ka hinumdum nga naay kanang quality time gyud nga ang tibok pamilya manlakaw. Ang hinumduman ako, sige lag away. Sa ako ang pamilya ba? Sa side. Sige lang kagubot, iyahay og paningkamot.
Iniglaan ay magkatrabaho. Siya ray mabulahan. Unya may lag mapiksan ang uban. Iyahay ba? Ingon ana. Mo na dili nako ganahan. Gusto nako usa man ta ka pamilya. Let's help each other. Ingon ana ba? Mo na nakita nako sad sa ubang kasimbahanan. O sa mga kasimbahan hinaot pa dili na ingon ana ang ato ang batasan. Nga pag makakita tag nindot ato lang di ta magsaba kay daghan mangupya na to. Usa man ta ka family. Di ba? Unya kaning atong pagka-related mas bililhon pa ni siya kaysa biological relationship. Kani atong pagka-related. Kay nga naman, nahimo tang related diha sa Ginoo. Relasyon mga igsoon nga langit nun. Mo ni siya mas bililhon. Sa to pa, kung mag-iyahay ta, dili ta magtinabangay, aparihar ata ang pamilya mga igsoon, nga dili gyud ka maghandom nga naa kay pamilya. Kay nga naman, wa man kay kalipay nga matagamtaman. Nakuha ninyo? Kung makita nimo na apoy mga family nga diyo mag-reunion, mag-uniform pa. O kabantay mo na nila. Manuroy, mag-uniform, willing mo gasto tanan. Ingon na ba? So, nindot pagka-organize, family-oriented ang matag usa. Kita, usa man ta ka pamilya diha sa Ginoo. Unsa may imuhang pagtan-aw sa matag usa? No, pamilya ba? O pamilyar lang? You look familiar. Dili good close ba? O dapat na atay pagpakabana sa usag-usa. No? Giluwas ta sa ebanghelyo sa Ginoo. Unya, bisan ang pagwali sa pulong sa Ginoo, dapat walay discrimination. Labaw na sa mga luwas, ngadto sa luwas. Ngano mag-discriminate man ta, nga puros naman ta luwas. Puros na ta anak sa Dios. Puros na ta gipramisan sa Ginoo. Are you listening? So, mo na magtinabangay ta para kita mapanalangin ta dungan diha sa atubangan sa Ginoo. Number 12, Peter's faithful finish. Ang pagtapos ni Peter, mga igsoon, sa iyang kinabuhi, nindot kaayo. In verse number 10 sa 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1, in verse number 10, the Bible says, "Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall." So kasi siya remind sa mga believers nga dili maguba ang ilang kinabuhi. Ingon ana ang concern ni Apostle Peter sa iyang mga kauban nga Kristohanon. Ug dapat ingon ana pod ang atong batasan ngadto sa atong kauban nga mga Kristohanon, magsige tag remind nila, you need to keep the things of God. Mao nang ningon siya, give diligence to make your calling and election sure. Kinahanglan mag-exercise ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay kung imo ning buhaton, di gyud ka mahagbong. Daghan kayog mga point sa kinabuhi nga makaguba sa kinabuhi sa mga Kristohanon, ug tungod kay wala man nila na exercise ang ilang Christian life, wala man sila feeding sa pulong sa Ginoo, mo na nangahagbong mga igsoon. Mo na makita nato daghan mga Kristohanon nga useless na, dili na magamit sa Ginoo. Maglisod na gani og tungtong sa simbahan, maglisod na og pakli o basa sa Bible kay according sa Bible sulawan ba? Dili sila ganahan nga musimba kay kanang mabutyag ang ilahang kanang kinabuhi. In verse number 11, "For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord
and Savior Jesus Christ. Wherefore, verse 12, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Makugihon kaayo si Peter, wala gyud niya gipabayan, gipasagdan ang pagtudlo, mga igsoon, og pagpahinumdom sa mga Kristiyanon. So kita gitudluan man ta sa Ginoo that we need to take care of somebody, mao na sa discipleship. So kinahanglan ikaw aware ka nga naa kay giatiman o kinahanglan naa jud kay atimanon. Mga igsoon, dili lamang kana nga makadawat kag reward sa Ginoo, kundi it will also help you grow. Mas dali mo tubo ang katong dunay giatiman kaysa wala ra jud kay giatiman sa imong kinabuhi. Nga ang imong kinabuhi na focus ra ka sa pagpanginabuhi. No? Finances ba? Panginabuhi para naa kay magasto. Giinsulto nimo ang Ginoo ana. Dapat naa kay atimanon nga kinabuhi, then God can supply all your needs according to His riches and glory. Promise man na sa Ginoo, pero dili siya gusto nga pasagdan nimo ang imuhang obligasyon nga siya'y gahatag. Kanang atong gipang trabaho diha nga makakwarta ta, kita may nangita ana. Kita may nagpili ana. Pero naanay gipili ang Ginoo para mapanalanginan kaniya, mao na ang pag-disciple, mga igsoon. Pag-atiman og kalag. Mao na nga ningon si Peter, dili ko gusto nga mapasagdan ni. Mao na ningon siya, kinahanglan mapahinumduman ka aning mga butanga. In verse number 13, yeah, I think it meet as long as I am in this tabernacle, sa kaniya lawas ba, to stir you up by putting you in remembrance. Sige ko siya dasig jud. Ang iyang giingon, samtang buhi pa ko. In verse number 14, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Kinumdo mo, gagiingnan na siya. Nga, gipangutana siya 3 times. Unya, giingnan din siya nga sa diyang bata pa ka, ikay nagsulob sa imuhang sanina. Unya, makalakaw ka, ug asa ni mo gusto, pero sa dihang matiguang na ka. Lain ay musulob sa imong sanina, mo stretch na ka sa imong kamot, mamana klase nga kamatayon giingon sa Ginoo, crucifixion. Unya, lain ay mo gird nimo. Kay baw na siya, hanto diri mga kaigsunan, iyang gisulti nga even as our Lord Jesus Christ hath showed me, usa nga klase nga kamatayon. So niyo siya, samtang dili pa na mahitabo, dili gyud nako mulungan sa pag-stir up sa inyong Christian life. Mo nagsigihan jud duot gyud. Mo na kung ikaw magtutudlo ka sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud hunong hangtod di ka mamatay. Di ba? Nya kung himatyon, pastor. Tudlo gyapon. Kay himatyon pa man. Sa mga Kristiyanon, ang dili na makatudlo, kaning patay na. Pero kaning himatyon, kadaghan mga faithful believers, mga igsoon nga, bisag na sa ospital, ang mga mag-attend nila, ang mga nurse, ingonana, doktor, sulminingon. Nga naman, samtang makasulti pa lang babaan na. Agawa sa lang nga, daghan na kay tape, di ba? Nanay tubo. Muna, bantay-bantay putas tong lawas para di tatubuhan. Kay buhan kung naata sa ospital, makasulti pa ta. Di ba? Sa ospital ka niya, ang imong baba, na puno ka ng tape. Lami kay sulwining ba? Unya, pilita ka magsuwat. Piliti mo sa daghan, ipang-connect diha. Pilting luuya nga anak kinabuhi, oy. Mura na kagiwad, nagyug ka o kuan ba? Right to serve. Di ba? Pero, muna, samtang lingon pa ta, ingon si Apostol Paul, samtang nagpuyo pa ang akong kalag sa akong lawas, dili gyud ta mo lungan sa
encourage. Dili ta mo lung-an sa pag-ukay, no? Paghinumdom sa mga butang nga gisugo sa Ginoo. In verse number 15, moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. Iya jud paningkamutan mga kaigsuonan nga ma-enable niya ang mga Kristohanon sa dihang mamatay na siya nga mupadayon pagyud sila sa pagpangalagad sa Ginoo. What a desire. Mo na makaingon ko what a finish line. No, ang pag-finish niya sa iyang kinabuhi, concern gyapon sa mga Kristohanon. Matapos man ko pero gusto nako makapadayon mo. Mo na kita sa atong kinabuhi kung dili ta mohimo mga kaigsuonan og something nga makapapadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Daghan kay manghunong, inig manghunong ta, daghan manghunong. But if we could build on something na kinahanglan ipadayon gud siya, ministry nga atong sugdan. No, kabantay mo daghan kay mga ministry nga ang nagsugod ana patay na pero hantud karon gapadayon. Nga naman because somebody was so courageous to begin, to start that ministry. So dapat ang atong simbahan naapoy ingon ana mga igsoon. So para sa mga bata man ta, what can we do for the children? Na kung imagine lang mga kaigsuonan unya mahimong realidad ba kay ningon man ang Ginoo desire. So mo na daghan kay pwede nimo imagine ninduta no naatay dako kayong luna unya kanang balay para sa mga street kids ba. Unya makita nimo ang lawn dako kaayo daghan kay na playground diha mga igsuon. Unya sa other side na ay kanang mga plantation, no? Para adto sila mananom, na ay farm para lang ana nga kuan para sa kanang orphanage or balay sa mga bata nga mga less privileged. So, pertinindota. If we could start something like that, mga igsoon, bisan pag mga matay na tamo, padayon na. Diba? Pero kung puro sara ni damgo, ang atong ibilin nila damgo. Kay wa tay gibuhat. No, kita may gipakita sa Ginoo sa vision. Unya magpabili na siya nga vision nga ipasa nato, mao ni ang vision sa church ha. Ipasa nato sa mga nagsunod, mao ni ang vision sa church. So ipasa sa nila, mao ni ang vision ha sa church. Dapat naa sa tay mission. Dapat naagid tay sugdan, naagid tay buhaton. Dapat makahimo na ta og mga eskwelahan. Kay part man na, education is part sa atong pag-rescue sa kabataan. Unya eskwelahan nga ministry. Dili eskwelahan nga mao'y kuhaan og source para mabuhi ang simbahan. Baliktad man na, baliktad. Dapat ang simbahan mao'y source, mga igsoon, kay ministry man ang school. Dili baliktad nga himuong gatasan ang eskwelahan para makasurvive ang simbahan. So dili na siya pwede mahimong ministry. Ang di makabayad, dili maka-eskwela. Kay nag-support baya. Pero kung ministry na siya, ang di makabayad, sige lang, eskwela gyapon. Kay ministry man siya. Kung naay makabayad, di bayad. Kung naay di makabayad, di ayaw bayad, eskwela lang. Unya, tabangan nimo ang pamilya, nga dili siya magpabilin, nga di makabayad. Iyon na ba, kay kinahanglan sa gyapon ang survival. Kaya naa magyud gihapon ay bayranan ang eskwelahan, na may mga permits ana, na may mga renewals ana, na may miscellaneous ana, daghan man kay naglastuhan at kurente, ug unsa pa mga kuan, mga galamiton sa eskwelahan, kay di man sad pwede nga ang atong itudlo nila virtual tanan.
Libre eskwela. Asa may eskwelahan? Wala tayo makitaan kay na may facilities. So, tabangan na to, pero it should not be a reason nga dili ka kapadayon because di ka kabayan. Ministry maka. So that is the desire. So what shall we do about it? According to Peter, moreover, I will endeavor. So, ako po, kaya ako may nagbarog diri, I will also endeavor that ye may be able, hinaot pa, not after my disease. That you will be able before I die. Di ba? Dagan man nato diri ni kuhag education. Dinala sila'y lugar. Di ba? Well compensated ang mga teacher. Unya, kanang naa sila'y another source of income kay open man ta ana nga klase nga kuan nga dili makabalda sa imong pagka-teacher. Naa maguna basta di lang ta greedy mga kaigsunan. Ang atong focus is how to be a servant of the Lord. Ang Ginoo mububog gyud og panalangin og wisdom. Mao nay nakanindot aning atong kinabuhi. So a faithful servant faces death with hope in Christ. Ang faithful nga servant, so hinaot pa nga makonsider ta nga mga faithful servant sad. Mag-atubang ta sa kamatayon nga dunay paglaom diha ni Kristo. All of us will die one day. Pero nindot kayo ba nga, even in your deathbed, ang imong dagway, hopeful kayo. Sa imong mga nahimo, sa imong gibilin, unya, sa pag-encourage nimo sa mahabilin, laliman ka na, kanang himatyo na ka ba niya, ayaw bayag pasagdi ang kuan na to ha. Ayaw kalimti o kuan ni. Ninduta ano eh. Kaysa nangamatay ta, unya, ang nahabilin na to, pagkaibaw unsay buhaton, kay wa may mabuhat. Bati kayo, ay bisan sa pamilya mga kaigsunan, mamatay ka nga wa kay balay nga napundar. Inig kamatay nimo, how can you be so sure nga magpundok pa na imong mga anak? Namatay ka nga inabangan ang imong Pinoyanan. Unya ikaw may nagbayad ana. How can you be so sure nga mapadayon na nila ang status sa kinabuhi nga imong gibiyaan? No. Kaysa naghimo kag something na mapadayon nila when you're gone. Kamu may huna-huna na. Kay dili ba ni nato matag-an ang kinabuhi mga kaigsunan. Labi nagwa ta nagpagamit sa Ginoo, kandidato man nga mawa sa kalibutan. Kanang di magpagamit sa Ginoo ba, uli na lang oy. No, kay kung magpagamit ka sa Ginoo, gamiton mo jud kaniya. Unya suplayan kaniya, panalanginan kaniya. So diara ang pangutana natong tanan. Di man gyud nato matangda ang atong kinabuhi. What if kung papaulion na ta? Unsa itsura sa atong pamilya? Naunaan ninyo. O kumauna ang bana, unsa may asawa, unsa kay imuhang, unsa may imagine nimo nga buhaton nimo sa kinabuhi? Ha? Nana may mga pangunahuna nga ingon na. Ang mga lalaki, kung kamo may biyaan, ngita maglain. Kaya naanad man nga di maglaba, di magluto, naanad man nga di mag-asikaso sa balay. Ayaw na lang, pag-hire na lang. Pag-hire o tiglaba, tigluto. Ingon ana. Pero kung imo nang matrain ang imong mga anak tanan,
It doesn't matter kinsay mo una. Nakuha na to mga igsoon? It doesn't matter kinsay mo una, walay matandog. Kaya nga naman, because everybody is ready. Naay napundar ba? Naay gitrabaho together. Na-establish ang kinabuhi. Ang pag-establish sa kinabuhi, dili naman good just for a moment. Kundi kanang pang lifetime ba? Muna sige tagpanaway, wala mga dato nagpabilin dato, ang mga pobre nagpabilin pobre. Nga naman, grabe ang layer sa ilang preparation para sa mga sunod nga mga umaabot nga panahon. Ang mga pobre nag-agad naman sa daily wage. Sa ito pang imong kinabuhi, ginaihap daily. Kung mapatay si wage, wala na imong daily. Because wala kay support. Dili layered ang imuhang preparation. Nalima ka, mawad na kag trabaho, magutman usa ka, una ka makakita og lain nga trabaho ipuli. Unya na ang Ginoo nagsaad nato mga kaigsunan nga iyatang tabangan, iyatang i-support, iyatang i-bless kung musunod ta niya atong gipalayan. So kung gusto nato mga igsoon nga makinabuhi nato sama ni Peter nga bisan nagatubang na siya kay baw na siya unsay ending niya kay baw na siya nga mamatay siya pero wa gyud siya naghunong hantod wala pa na nahitabo sa pag-encourage sa mga tao nga magpadayon ta ang atong paglaom sa Hesus ra. So unsa may closing thought nato ani mga igsoon? Peter's life shows us the journey of grace. Ang journey sa kinabuhi ni Apostle Peter, grasya mga igsoon. Una, from fisherman to follower. Gikan siya sa pagka-fisherman, gitawag siya sa Ginoo, follow me and I will make you fishers of men. Grasya na. Sunod, from failure to forgiveness. Napakyas man siya. So as a normal person, mapakyas gyud kita kapilatan napakyas sa atong kinabuhi. Unya ang Ginoo ga-offer siya mga kaigsunan og opportunity para nato to go back to restart our Christian life so that we could serve Him continuously. Ayaw sugot nga ang failure mahimong final because failure is not final. Ikaw na may mag-final sa imong failure. Yung minun ka, grabe naman nga failure. It doesn't matter what kind of failure nga nahitabo sa imong kinabuhi mga igsoon, parihara na siya og value. Di ba? Na naman na sa Revelation, ang pagpamakak o ang pagpatay, the same. Parihara siya og value. Sa ito pa, dili mo matter unsa klaseng sala mga kaigsunan, as long nga mo repent ka, imong gi-accept niya, imong giusab, na ay forgiveness. So from failure to forgiveness. Ikatulo, from weakness to witness. Na-fail man siya. Niyan siya nga, di dito ka i-deny, Lord. O, nakita iya weakness, mga kaigsunan. Pero after that, gi-revive siya sa Ginoo, gihimo siyang witness. Gihimo siyang witness, mga igsoon. So his story reminds us God can take broken people, restore them, and use them mightily for His glory. Muna trabaho sa Ginoo. Muna, di kita pwede magpasigarbo sa Ginoo, Lord, gamita ko kay maayo kayo ko. Gamita ko, Lord, kay nindot kay ko mo trabaho, ingon ani o. Gamita ko, Lord, unsa ka nang apply ka sa kanang kalibutanhon nga mga kompanya? Nga magbalandra ka sa imuhang abilidad. Di ba? Nga karon ra ba kay AI na? Bisag unsa pa ka kamayng laki, unya piting dugayan nimo mo trabaho. Ilisa na ka ato mga pirtinang dalia. So adto ra jud ka sa manual labor, kay di man na madag AI ng manual labor. Pero adto ka sa mga dagkog posisyon mga igsoon, AI na gadagan ron.
Manang education, dili gyud nimo masaligan because you need to upgrade. I-upgrade na nimo kung dili ka mo match up sa status sa development sa kanabitong technology, mabiyaan ka. O, maayo kay ka nga doktor, pero ang mga kahimanan, mga igsuon, sana ng mga kahimanan. Oh. Surgeon ka niya, may kay ka, tig-opera, may kay ka sa tanan niya. Naapa ka atong mga kinaraan ba? Bisag unsa pa nimo ka maayo, wa ka kay bawo sa mga equipment. Mapulihan jud ka atong mga hanas kaayo. Una di magkakaroon nga naanay laser. Ni ikaw, ang imo ukban yun tanan yun. Ang imo kay Allah, hiniwaay yun, hiwaon yun. Awa naman, karong panahon na may adto na sa ilawom dito, kuuto na niya, makina na mo, no, computer na. Nya, wa ka nag-upgrade. Naa kay knowledge, but you don't have the technology. Mo na luoy kayo ang education karon, kanang naan ninyo karon, ako di na nimo i-upgrade. Di ara jud kataman. Mo na mga economist karon, ang kanang mga CPA karon, mga sa tawagan na kanang naa sa business world, kanang mga commerce, nagsige sila og eskwelaג AI. Unya tagaag kag certificate para magpamatuod nga ikaw ni eskwela kag AI, tanawa na eskwelahan na ng AI karon. Unsa pa kay mo abot sunod? Ha? Unsa pa kay sunod? Daghan pang umabotay mga igsoon. Samtang naa pa buhi nagsigig himo ang utok sa tao, nagsigig tuyok mga kaigsuonan. Unya kun dili ka makasunod, ang imong utok mo imutuyok. Malibog ka. No, daray nindot. Diri ay walay kausab-usab. Never change. Kung makisabay ta sa kalibutan, you need to learn their system. Pero aritas Ginoo mga kaigsuonan, very simple. Simple ang pagpangalagad si Ginoo. Nganong di man ta niya tagaan og komplikado nga panginabuhi. Tungod kay gusto niya natay panahon diri. So kung makatunan na to ang pagpanginabuhi nga very simple para makasave ta a lot of time para sa Ginoo mo na yang gusto. So mo na nagpaabot nga wisdom nga ihatag niya sa mga tao how to live our life nga dili ta nagkalisod, able ta, capable ta, but we have so much time to give. Kaya mo may iyang require sa ato panahon. Unya, ga-promise siya that I will bless you. I-bless ka niya og kabisi? O i-bless ka niya para mahimo kang free? Di ba? So, samtang naningkamot na sila diha, nga ma-AI na ilang utok mga kaigsunan, ang imong pagpagkiningkamot diri, okay, abangin ni akong yuta, sige, pagnegosyo mo diha. Oh. Kinahanglan ba nagdaghan panahon? Wala, there is a way, mga kaigsunan. Muna kung imo lang yung tugutan ng Ginoo nga mulihok sa imong kinabuhi. Daghan na kay mga reminders gihatag sa Ginoo nato sa mga kinabuhi, sa mga apostles, unsa nila. Makita nato nga ang Ginoo is at work in their life. And God is willing to work sa atong kinabuhi. Karon panahon na ato marong panahon gud. But could you give your life to Jesus? Can you give Him an opportunity to use your life? Nakuha na to? Tayo pa nakasabot, ha? So, mo na ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, lumalabay na ta din. So, ato na yung paningkamutan yun, dili nga kanang magamit ka ni bisan kinsa. Ang atong pagpaningkamot, especially kamo mga young people, paningkamot mo nga mahimo mong enough vessel nga gamitonon sa Ginoo. Dili nga gamitonon sa mga tao. Okay, ang kalibutan, naghuwat sa bayan na, kinsa may mga top-notcher diri. Ay na nang bantayan na nila. No, nya na samtang napa sa eskwelahan, tabangan. Para ini-graduate, na kay padulngan. Prisuhan. Piting luya.
Unya, the more wages nga imong madawat, the more responsibility ang imong pas-anon. Mabot bang panahon mga kaigsunan nga bisag natuog ka, pukawon ka. Kaya nga naman, gikinahanglan ka sa imong amo. Di ka kabalibad tungod kay ang sweldo perting taasa. Di ka kasukol kay mahadlok ka, mawad-an ka sa imong sweldo. So matotal, dili na ikay tag-iya sa imong kaugalingon. Pero mga lagad na si Ginoo, ang buhaton si Ginoo, ikaw mismo mo'y manag-iya sa imong kaugalingon. Kay kaybaw ang Ginoo nga imo nang iintrigo ngadto niya. He will bless you abundantly. Now, if you believe that God can do that, commit your life to the Lord. Lord, himo ko. Gamita ko. Sama sa imong paggamit ni Peter, himo ako, Lord, nga sandayong sa imong panalangin. No? Katong panahon ni Peter nga silver and gold have I none, sandayong man to siya ato. Pero naa siya gihatag nga dili kayang ihatag ni Peter. Pero nahimo siyang sandayong. Can we be that person today? No, nga ipaagi sa Ginoo sa imuha pero di nimo ang kunon ba? Kung ano ni pangita mong inyo eh. So inaot pa nga ato ning kinasing-kasing nga pagkat-on mga kaigsunan. And that is the life of Peter. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for the blessing that you have given to us through the life of Peter. I pray that you will allow us, O God, to remember, sama sa pag-encourage ni Peter sa iyang mga gipantudluan, nga dili gyud siya mohunong o ukay sa ilahang kinabuhi, Lord, para ang ilang pagtuo dili mahimong stagnant. Sa pagtudlo o pag-remind nila kanunay nga ang Ginoo mo'y angay alagaran og walay lain. Salamat kay Lord sa reminders nga imong gihatag kanamo karon, and please use us, dear God, nga kami maoy mupukaw o mo challenge, mo encourage sa among mga gipantudluan so that they could also continue to serve even mga wala nami aning kalibutana. Salamat kay Lord sa opportunity that we could serve you. Hamubo ra gyud ang panahon aning kalibutana, Lord, nga naa sa matag usa. Apan salamat kaayo nga sa among panahon naa nami sa imong buluhaton. Daghan pa kayo mga tao, Lord, nga wala kasabot sa tinud-anay nga mga panghitabo sa kalibutan ug sa padulngan ani. Daghan pa kayong wala kaybaw. So please help us, dear God, that we will be a witness nga makasulti nila that they need to be ready nga dapat ang ilang kalag luwas na samtang wa pa niabot ang kamatayon. Salamat kay Lord ani nga opportunity, and I pray that in this invitation you may allow your people to kneel down before you to thank you, to honor you, O God, for this privilege that you have given to us. Thank you, Lord, once again, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon mga kaigsuonan,